At mga kapuso, ngayong huling araw ng burol ni Rene Baterbonia sa Metro Manila, inalala ng marami ang kanyang sakripisyo nang lumuwas dito para po sa kanyang pamilya. Simbolo siya ngayon at inspirasyon ng lahat ng Pilipinong nangangarap mula man sa kahirapan at malayong lugar. Nakatutok live si JP Soriano. JP. Emil, mga kapuso, katatapos-tapos lang po ng misa para sa huling araw ng burol ni Rene Baterbonia o mas kilala bilang Bobet para sa kanyang mga kaanak, kaibigan at mga fans. Nakakahinayang ang mga huling sandaling ito ni Rene Baterbonia sa Metro Manila. Ang gilas niya sa paglalaro, hindi na masasaksihan sa hardcourt. Pero dahil alam ng pamilya ang pagmamahal niya sa basketball, idinisplay nila rito sa Arlington Memorial ang dalawa niyang jersey na may number 2. Dahil sa labis na kalungkutan, nakabibingi ang katahimikan ng nagluluksang pamilya. Ang kanyang unang coach sa high school at mentor na si Coach Jess ang nagkwento sa kung paanong lumawas sa Maynila si Rene o Bobet. Yun na yung last conversation namin. Sabi sa akin na, Coach, hindi mo na ako uwi ng Davao after 5 years na. Dapat mayaman mo na ako dito para maahon ko sa kahirapan ng kapatid. Kanina ipinagmisa si Bobet ng kanyang pamilyang nagdadalamhati, humihingi ng mga kasagutan at hustisya. Yan din ang pangakong hahanapin ng ilang dumalaw tulad ni Senador Robin Padilla. Ako po ay nag-file sa Senado na sana po ang gusto natin kaagad na maimbestigahan kung ano talaga yung nangyari sa batang ito. Dumalaw din ngayong araw ang atinistang si Senador Bam Aquino pero hindi nagbigay ng panayam, pati ang ilang PBA players tulad ni Poy Eram. Ayon sa mga abogado ng pamilya Baterbonia, dumalaw na rin ang ilang coaching staff at assistant coaches mula sa Ateneo de Manila Men's Basketball Team. Pero hindi pa rin daw nakakausap o humaharap si Coach Tab Baldwin sa pamilya ni Rene. Kailan lang nang lisani ni Bobet ang malayong barangay ng San Nicolas ng Talacogon, Agusan del Sur. Ang barangay na inilagay niya sa mapa, hindi lang sa kanyang probinsya, kundi sa buong Pilipinas. Sa taas na 6'4", binitbit ni Baterbonia ang Davao Regional Basketball Team para makuha ang kampyonato sa palarong pambansa noong 2025. Noon siya itinanghal na Most Valuable Player at nagsimulang mapansin ng mga sports observers. Sobrang bait na bata, sobrang wala siyang, kahit sinong player, wala siyang kaaway. Sa loob ng court, sinusuntok siya, pero siya pa yung nagsisorry, sobrang humble. Hanggang sa huli niyang palarong pambansa nitong Mayo, ang binansagang Mr. MVP ng Riyon, hindi nakalimot. Todo ang paglalaro para sa mga taga-suporta. Siyempre, masaya at thankful dahil maraming tao sumusuporta sa akin. Siyempre, kailangan pa namin ma-prepare para sa bukas na laro. Pero wala na sigurong fan na mas lalakas pa ang hiyaw kaysa sa kanyang inang siginang Rovelyn Baterbonia. Ang bawat masasaya nilang yakapan, mananatili na lang alaala. Dahil sabi nga ni Ginang Rovelyn kahapon, wala na ang anak niya. Yung batang anyay laki sa hirap at nangangarap lang, hindi para sa sarili, kundi para sa kanilang pamilya. Tunay ngang inspirasyon lalo't sa mga mahihirap. Lalo't ang pamilya Baterbonia naging bahagi pa ng 4-piece program bago mag-exit sa programa noong 2023 nang mapaunlad na ang pamumuhay. Isa po siyang dating 4-piece monitored child sa Agusan. Del Sur. Tapos naging scholar na siya dahil sa pagbabasketball. Pero hindi nakakalimot sa pinanggalingan. Kaya minsang pang tumulong sa mga dati niyang guro sa brigada eskwela ng kanyang elementary school kahit meron ng pangalan. Masasabing true pride na gaya ng bansag sa kanya ng kanyang hometown. Siya ang mukha ng bawat Pilipinong handang magsakripisyo at iwan ng kinalakhan para lang dugtungan ang pangarap ng kanyang mga mahal sa buhay. Kasabay ni Bobet sa pagbuuri ng pangarap ang Nigerian na si Divine Adili, ang kapwa niya Ateneo player na pumanaw sa Aurora. Dumalaw rito ang ilang Nigerian basketball players na kaibigan ni Divine, tulad ng dating Ateneo Blue Eagle basketball player na si Chibuisi Ike. I went through the same training program that I went through. It was okay. It was just, like you said, it was just an unfortunate incident. Pero sana raw
Magbigay ng paliwanag at pahayag ang kanilang coach Tab Baldwin. I would love him to speak up and let the people know what happened. I mean, this would give a lot of people closure. At Emil, mamayang gabi, isang private plane ang inaasahang maglilipad sa kanyang labi kasama ng pamilya papuntang Davao City na inasikaso ng Ateneo de Manila. Pagkatapos po ay ibuburol muna si Rene sa Ateneo de Davao bago sa kanilang tahanan sa Agusan del Sur. Samantala sa candlelighting vigil sa Ateneo kanina, dumalo si Coach Baldwin kasama ang mga miyembro ng Ateneo Men's Basketball Team. Ito po ang kauna-unahang public appearance ni Coach Tab Baldwin mula nang mangyari ang insidente. At yan muna ang latest. Balik muna sa iyo, Emil. Maraming salamat, JP Soriano.